in this video, i-share ko sa inyo yung bagong feature ng GMGN kung saan pwede ka na mag-automate, no? Automate copy trading. Kasi before, kailangan manual. Pag nag-notify sa'yo yung kinakopy mong or fina-follow mong wallet address or yung tao man yun, pag bumibili siya, manonotify ka lang and manual mong iti-trade or manual mong bibilhin, bebenta, lahat yan manual. Pero may bagong feature si GMGN kung saan automated na lahat. So kung bumili siya, few seconds after, bibili ka na rin. Alright, so napaka-importante, napaka-helpful nun kasi hindi mo na kailangan bantayan pa kung bibili ba siya, kung kailan siya bibili, kailan siya magbebenta, hindi mo na kailangan bantayan pa. Sa mga hindi nakakalam, ang GMGN, ito yung ginagamit kong trading platform para mag-trade ng mga memes. Mapapansin mo, ang dami na memes na pumapal doon. Ang taas, Chill Guy, Luce, Peanut, lahat yan galing yan sa pump fund kung saan matatrade mo mga to sa GMGN. Hindi mo yan matatrade sa exchanges, no? Pump fund ang pinakauna-una kung saan nagde-deploy ng mga meme coins. Doon sa una-una. Doon pinakauna talaga. Sa GMGN, dito ka magte-trade ng mga pump fund tokens. So if wala ka pang GMGN account, meron akong separate tutorial kung paano gamitin yon. Leave ko yung link sa description sa baba para ma-access nyo yung GMGN. Make sure hindi kayo ma-fish or masascam. Alright, so mapapansin mo meron tayong copy trade dito sa top left, no? Middle left. Pag pinito mo yung copy trade, ito yung mga pina-follow ko or kina-copy trade ko. Although ngayon naka-pause, no? Pero tuturuan ko kayo paano mag-start mag-copy trade ng mga tao. So first of all, syempre, kailangan mo maghanap ng mga wallet address na gusto mong i-follow na tingin mo, pumapaldo sila, profitable sila. So punta ka na sa copy trade, no? Dito, tapos click mo yung rank. So here, makikita mo yung mga wallet address na so far, in the last 7 days, 30 days, ito yung kinita nila. Ito yung 7 days profit nila. Ito yung mga statistics basically na makikita mo. So meron tayong pang nag-pump, ang laki ng tinaas ng wallet fund nila. Meron tayong mga smart money, yung mga magagaling mag-trade. Meron tayong mga fresh wallet, yung bagong gawa pa lang, tapos pumapaldo na. Meron tayong mga KOLs, mga VCs, yan, mga influencer, pwede mo din silang i-follow. Ito naman yung mga sniper. Ito talaga yung mga nangunguna, possible mga bot. So, pipili ka lang dyan kung sino tingin mo yung tingin mong papaldo, no? For example, ito. Itong first. So, ang gawin mo is kakopy mo lang yung address niya. Ayan. Balik ka sa copy trade. Then, dito sa right, click mo yung create copy trade. So, syempre, kailangan mo lagyan ng funds yung Telegram wallet mo. So, again, ang tutorial for this ay nasa separate video na. Lilink ko lang din yung link or dito sa top right, no? May pop-up notification dyan kung saan pwede mo i-click. But, kung hindi mo mahanap, search mo lang Archilim GMGN. So, may lalabas na tutorial dyan. So, connect mo lang yung Telegram wallet mo. So, basically, ang Telegram mo, ang GMGN kasi may separate Telegram bot siya kung saan pag inopen mo, gagawa kaya ng bagong wallet. Basically, parang bagong phantom wallet mo pero sa Telegram. So, meron kang sariling wallet address. Yun yung magiging wallet address mo. Doon mo lalagyan ng funds yung wallet na yun, yung SOL. Lagyan mo ng SOL doon. So, connect mo lang yun. Once na-connect mo na, for example, nalagay mo na yung mga SOL doon. So, balik tayo. Create a copy. Paste natin yan. Meron tayong dalawang option. Max buy is magkano bang willing mong ilagay na SOL per every time na bumibili yung kinakopyahan mong trader. So, maximum mo is 0.2 or 0.1. Nasa sa'yo na yan. Ikaw bahala. Okay? Kunwari, bumili siya ng, ang fixed amount mo is 1 SOL. Tapos yung fina-follow mong trader ay bumili lang siya ng 0.5. So, ibig sabihin ba no, 1 SOL din ang bibilin mo? Hindi. Kung less than 1 SOL ang binili niya, less than 1 SOL lang din yung bibilin mo. So, for example, 0.5 SOL ang binili nung kinokopyahan mo. 0.5 SOL lang din ang bibilin mo despite kahit nakalagay dito is 1 SOL. Right? So, pag kunwari naman yung trader naman ay bumili lang 2 SOL ng isang token. Pero since ang max buy mo is 1 SOL lang, ang bibilin mo 1 SOL lang. So, siya 2 SOL, ikaw 1 SOL. Pag siya 0.5 SOL ang binili niya, ikaw 0.5 SOL lang din. So, basically, pag less than 1 SOL ang binili niya, susundan mo kung magkano yung binili niya. Pag lumampas ng 1 SOL, 1 SOL lang bibilin mo. Alright? Dito naman sa fixed buy amount, ito pag malaki capital mo, basically ito, susundan mo kung ano yung amount na binibili niya. Kung bumili siya worth 5 SOL, bibili ka rin worth 5 SOL. Kung bumili siya 1 SOL, 1 SOL. Susundin mo lang lahat talaga. 100% copy. Alright?
So sa baba naman auto sell. So every time na nagbebenta siya, magbebenta ka rin. Pag bumili pa siya lalo, bumili siyang token, tapos bumili pa ulit, bibili ka lang ulit. Pag nagbenta siyang partial or portion lang na binenta niya, portion lang din ibebenta mo. Kung 10% lang na amount niya binenta niya, 10% lang din yung amount na ibebenta mo. So susundan mo lang talaga siya. Not sell, hindi ko alam bakit ganyan yung word niya, no? Siguro hindi English speaker yung dev nito. So ang not sell naman, manual mong isa-sell. So hindi siya naka-automate. Automate kang bibili ng mga tokens ang binili nung kinokopya mo, pero pag nagbenta siya, hindi mo siya susundan. So manual yan, ikaw sarili mo magbebenta niyan. So customize TP, ilan percent gusto mo? Kunyari gusto mo yung binili mong token nag-up na ng 50%, edi automatic magti-TP na yung copy trade mo. So kung gusto mo 200%, automatic magka-copy trade na. Same as gusto mo mag-stop loss, kunwari feel mo down ka na 20%, gusto mo automatic magbebenta na siya. That's totally up to you. For trailing stop loss naman, so kunwari nilagay mo dito is 15%. So pag bumili ka ng token, sabi natin yung price ng token is $10, tas 15% yung stop loss mo. Pag bumagsak siya ng $8.5, magsisell na siya. Pero ang maganda sa trailing stop loss, kunwari bumili ka sa $10, pero umakyat pa siya, naging $20. So ang mangyayari nun, syempre profit ka na, times 2 ka na, di ba? Pero ang trailing stop loss is susundin pa rin niya. So kung sa $20, biglang bumagsak siya ng 15% or 20%, automatic magbebenta ka na rin dyan. So pero syempre, nakapag-profit ka na kasi bili mo is $10 eh. So ganun lang din yung trailing stop loss. Kumbaga ayaw mong bumagsak ng 15 or more % yung current price ng token na binili mo. Once na bumagsak siya ng more than 15%, automatic magbebenta siya. Regardless kung nag-close siya ng profit ka or nag-close siya ng talo ka. Alright? So basically, yun nga, 15%. Ayaw mo lang gumalaw, ang laki ng ayaw mo lang mag-fluctuate yung price ng binili mo ng more than 15% na pabagsak. So, ganun ang trailing stop loss. So, slippage is, syempre alam natin pag mga tokens medyo very volatile, no? Ang bilis gumalaw ng price eh. So, pag bibili ka, minsan, dito nakaset yung 5%, ilan percent ang gusto mo. So, pag bumili ka at $10, no? Nag-push ka ng transaction at $10, syempre yung price ng token gumagalaw, 12, 15, 8, 7. So, ilan percent ang willing kang kahit umakyat siya ng 2%, 3%, pupush pa rin niya yung transaction mo. So, doon pumapasok yung slippage rate. So, yung slippage percentage. Pag sabi mong 5%, pag bumili ka at $10, nag-fluctuate siya ng within 5%, magpupush siya. Pero pag lumampas siya ng sabihin natin, bigla siyang bumagsak ng 10%, hindi niya ipupush through yung transaction mo, mag-fail siya. Now, sa priority naman, ito yung binabayaran mong gas fee. So kung mas mataas ang binabayaran mong gas fee, mas priority ka. Kumbaga, para kaya nasa waiting list, no? Nasa pila ka. So kung gusto mo nasa pinakaunahan ka, VIP ka, taasan mo yung gas fee mo para unahan ka ng blockchain na i-push yung transaction mo para mabilis mag-push yung mag-success or mag-success yung pauunahan mo yung mga ibang pumipila, kumbaga ganun. So maglalaban-laban kayo sa gas fee. Pero kung hindi naman importante sa'yo, willing ka naman mag-antay, then mababa lang yung gas fee mo. Kasi dito sa Solana, mababa lang naman yung gas fee dito eh. So nakadepende lang talaga. Tingin mo, nakalagay dito times 5. Ibig sabihin times 5 din usual gas fee ang binabayaran ko. Pero syempre, mas nasa unahan ako ng pila. Diba? So nasa sa'yo, pwede mo yung customize yan. Ang MEV naman is, ito yung MEV bot kung saan may isang bot sa crypto kung saan isa-sandwich ngayong transaction mo. Arbitrage. Ito yung mga arbitrage bot. Ayaw mo makalaban to kasi maiinis ka. So for example, mabagal ka, mababa yung gas fee mo, slippage rate mo sobrang taas. Ang mangyayari dyan, kunwari nasa pila ka, nasa dulo ka ng pila, tapos magpupush ka ng transaction, merong isang bot na uunahan kanyang bumili. Tapos pagbibili ka ng ticket, nung price ng token, sobrang taas na. Pag nabili mo yung token price na sobrang taas, yung nauna sa'yo, ibebenta niya kagad, babagsak na siya sa original price. So basically, nalugi ka. No? Pagkabili mo pala ng token, nalugi ka kagad. Akala mo bumibili ka ng token at $10 pero nabili mo siya ng $20, $15. So doon ayaw mo makalaban yung MEV bot doon. So para maiwasan mo yung MEV bot doon is kailangan mo taasan yung gas fee.
So pag binoost mo, pag inon mo yung boost, automatic times 15 yung gas fee mo. So again, syempre medyo mas magiging mahal to sa inyo, lalo na kung mababa lang yung capital mo. So I suggest is kung wala kang masyadong capital pang bayad ng gas fee, okay lang kahit mababa yung gas fee mo, make sure mababa lang yung slippage rate mo. Kasi nga, again, pag mataas, pag sobrang fluctuate ng price, hindi niya ipupush through yung transaction mo. So pwedeng 2%, 3%, that's totally up to you. Pag masyado naman sobrang baba, lalo na pag magalaw yung price ng isang token, lagi mag-fail yung transaction mo. So mahihirapan ka. So once na okay na, na-set up mo na lahat, confirm mo lang, then okay na, ready ka na, makikita mo, nag-start ka na yan. So every time na pag bumibili na yung kinokopyahan mong trader, automatic bibili ka na rin yan. Pag nagbebenta siya, automatic bebenta rin siya. So pwede mo siyang i-stop, pwede mo siyang i-pause, or pwede mo siyang i-edit yung settings mo dito. Okay. Small disclaimer, no? Kasi ako, na-try ko na. So, there will be times na mag-fail yung pag-copy. It's either mababa, ayan nga, very volatile, hindi niya nasundan, nalampasan niya yung slippage rate mo. So, may chance na ganun ang mangyari. So, manonotif ka naman sa Telegram mo, sa Telegram bot, kung nakapag-copy siya ng successfully. Pag nag-fail siya, manonotif ka rin. So, make sure nasa sa yung Telegram mo, nandun yung GMGN Sniper bot, para manotif ka lagi kung nagsasuccess ba mag-copy yung pinagkokopyahan mo. So, ganun lang kabilis yun, no? For other features ng GMGN, panoorin nyo lang yung tutorial video ko kasi na-introduce ko naman yung lahat doon. Alright? So, if meron pa kayong question about GMGN, leave na lang comment sa baba. So, huwag niyo kalimutan, subscribe, like, and share this video. Goodbye!